The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Eto na! Pastor Jeff Eliscopides, good morning to you. Pati na rin natin ang belated happy birthday si Papa Awel Paz kahapon. Papa Awel, belated happy birthday. Pastor Jeff, are you there? Yun, walang audio. Pastor, baka nakamute ka lang. Oo, ayan. Sa amin ba yan o sa'yo, Pastor? Naku, inaabangan ka na ng mga hindi pwede magsimula ang araw. Ayan na! Yan. Pastor, Good morning. Pastor Jeff, good morning. Pastor! Ito na. Happy birthday. Hindi ko pa birthday, Pastor. Happy birthday! 52 na daw ako, sabi ni Manong Ted. Claim ko na lang yan. Gusto nating umabot ng 52. Pero nakaabang sa'yo ngayon ang mga hindi pwede magsimula ang araw ng walang magandang balita. At eto na, nagbabalik ang aking partner na si Manong Ted ngayong Wednesday morning. Pastor Jeff? My friend. Na-miss ka rin namin. Na-miss ka nito. Oo. Masaya rin kasama si Mase. Oo. Manong Ted. Sige, bukas siya Hindi, na. hindi, teka lang, na-miss ka nga niya eh. Alam mo, kada pasok niya nga, uy, ikaw ulit Mase. O, inaantay niya ang pagbabalik mo. Nag-swimming, welcome back. nag-swimming kasi ito sa Bulacan eh, sa mga baha doon. O sige, Pastor. Miss you too. Okay, eto na ang ating pong Good araw news. today. Yan. Well, we're gonna talk about preparation o paghahanda. Alam niyo po sa panahon ng Biblia, kapag may parating na digmaan, hindi pwedeng basta yung sundalo susugod na lang. Kailangan ihanda yung kabayo niya, ayusin yung sandata, planuhin yung estratehiya, at sanayin yung mga tao. In other words po, yung preparation really matters. Pero ang ganda po ng balance dito sa Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Napakagandang pambalansi na to. Hindi sinabi ng Biblia, huwag ka na maganda, bahala na si Lord. At di rin naman sinabing, kapag prepared ka, siguradong panalo ka. Ang sabi po, gawin mo yung nararapat, prepare the horses, pero trust that the Lord will bring the victory. Minsan kasi po, dalawang extreme ang nangyayari. No? May mga taong, bahala na si Lord, wala namang preparasyon. May interview pero ayaw namang mag-review ng mga latest na kaalaman. May presentation pero hindi nag-practice. Okay? May problema sa pangangatawan pero ayaw pangalagaan yung kanyang health. May problema sa finances, ayaw namang magtrabaho. So, yung faith po is not an excuse for being irresponsible. Pero mayroon din naman yung kabaligtaran. Prepare tayo. May plano, may connection sa gobyerno, may savings, may strategy, may experience. Pero doon na natin nilagay lahat ng confidence natin. At kapag hindi po nangyari yung plano, nagpapanik tayo. Bakit? Because somewhere along the way, yung kabayo, the horse, became our God, became our security. So our preparation became our security, our hope, but God reminds us, yung responsibility mo is mag-prepare. But God's responsibility is victory. So kung may battle man tayong pinagdadaanan ngayon, battle sa family, sa finances, sa health, sa trabaho, sa future, or maybe battle in your own mind, God is not telling you to ignore the battle. Hindi po, mag-prepare daw tayo ng horses natin. Do what you can. Mag-aral ka, magplano ka, mag-save ka, mag-training ka, magtanong ka ng advice sa ibang tao, mag-show up ka, give your best. But after you've done the rest, leave everything to God. Sa huli, hindi po nakasalalay sa galing natin o kakayanan ang magiging resulta. Nasa kamay po ng Diyos yan. And that's the reason we can trust our God. Tanong, ano yung horse, quote-unquote na horse, na pinagkakatiwalaan mo ngayon? Yung abilidad mo ba? Yung pera mo? Yung connection mo sa gobyerno? Yung experience mo ba in the past? At paano mo ito maihahanda ng maayos without allowing it to replace your trust in God? Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong reminder sa amin na ultimately, yung prayer, Lord, namin, yung pagtatrust namin sa iyo at pagdidepende namin sa iyo, Lord, ang pinakamahalaga. Gagawin namin ng aming parte by being responsible sa aming kakayanan na in-entrust mo. Ngunit at the end of the day, we trust you. Huwag namin babaluktutin ang hustisya, huwag namin babaluktutin ang batas, huwag kami mag-under the table, huwag kami gagawa ng illegal at immoral para maging maganda ang outcome.
Kapag ganon, kami na ang naging Diyos. Kaya Lord, tulungan mo kami mag-trust sa'yo. Gawin namin ang nararapat at magtiwala sa outcome sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat muli, Panginoon, sa araw na ito at sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray continuously sa inyo pong pagbibigay po ng direksyon at paggagabay sa misyon ni Brad Jeff araw-araw sa aming pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. And thank you, Lord, sa lahat ng biyaya. Inyong pinagkakaloob po sa amin. Ang biyaya po ng birthday ni Chacha. Ang bago pong taon sa buhay po ng aming minamahal. 52 Thank you so years old of much. faithfulness. I'm 52 years old today. I wonder kung ano ako next year, partner. Thank you. Okay, Kaedad Brad. kita ngayon. Magkaedad tayo ngayon. 1974. 52 ka rin, Pastor. Ay, salamat. Sa lahat po ng mga nagbe-birthday. Kahapon nga, partner, yung dati nating kasamahan sa DZMMC, Papa Awal Pass. Birthday niya kahapon. Papa Awal, happy birthday. And si Happy DJ birthday. Popoy bukas. Si Ayan. Manny Boy Galang, si Emmanuel Galang. Last Manny Monday. Galang, nagdiwang ng kanyang kaarawan po nung Lunes, August 24. Happy birthday. Okay. Yeah. So Brad, Alam mo, birthday din ni Boss Danny Espirito, Manong Ted, yung mga manager ng mga PBA player natin yan. Oh, Uy, Boss Danny. ba, Happy Virgo din birthday. pala siya. Boss Danny, happy birthday. birthday. alright. So Brad, thank you very much. Alright. And Yes, happy birthday Raymond Cayabyab, ang aking ding kaibigan. Well, thank you so much Ted at siya, Attorney Jello Cunanan. Thank you for watching today. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. thank you and serving the people indeed, Brad Jeff Escopida sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.